Good afternoon po. Video na naman ako dito. Nakakita ko dito sa sa taas namin. Kaya gawa ko ng video. Mga souvenir lang. Sort of konting adventure. Puntahan sa namin yung yung pinanggagalingan ng tubig para ayusin kasi wala na naman tubig. Ay naayos na pala. Medyo late na naman kami. Kaya makita lang ako para videoan tong yung lugar dito. Para ayun nga as a souvenir. So, ikot ko ang camera. Alright, ito kasi yun, hinarap ko lang, binaliktad ko lang yung camera itong nasa kabila niya. Ang ganda ng formation ng clouds. Unahin ko muna to, no? Formation ng clouds. And doon sa yung overlooking side ng silangan sa phase 5 yata yun ng silangan San Mateo. Over there yung sa Metro Manila, hindi gaano makita dito, natatakpan ng mga puno. Abante ako konti mamaya. So, konting video lang to at lobat na itong nadala kong cellphone pala. So, yun lang. Abante lang ako ng konti. As usual, sinasabi ko lang konting souvenir lang naman ito. Kaya mag-video ako. Para yung makita yung pagkakaiba. Who knows later kung makakita pa kami dito ay makita ang pagbabago. So, itong mga inaan dito na nang ginagawa na kalsada ng developer dito. Yun ang pinanggalingan ko rin kanina dyan sa may side na yan. While balikan ko, dalawa itong side actually. And sa may kabila doon, yun. Kaya papunta dito. So, para may lang ako, may hapyaw lang ako na sort of report. And sa pagtawid din sa kabila, mga gubat, may sort of gubat-gubat pang dating yan dyan, yun doon. Ay ito, talahiban ito. Pati yung sa baba, actually, mga talahiban yun, kugunan, ay yung mga tao dito nagsipagtaniman ng mga puno, kaya dumami ang puno. Unfortunately ngayon nakakalbo. Ayaw ko nang pag-usapan yun dito sa video na to, pero yun. And itong kasama sa dahilan ng pagkakalbo. And sinasabi ko sa isang video ko noon, ang mga sapa dito, mga tributaries to doon sa Marikina River. Kaya malaking value ng contribution na to ng pagkasira ng bundok dito doon sa ng baha doon sa ibaba. Kaya so anyway, itong ginagawa ko ng video para lang sa konting narrative na may parating. So yan sa mga ibaba dyan, yan medyo creek ang dating yan dyan. And so we don't know kung anong gagawin dito sa lugar na to. Dinevelop na to na bundok. Ang sabi golf course daw yata. I don't know it. Wala naman kaming idea. But ang isang inaano lang namin dito kumbaga sama-sama kami itong mga nakatira dito para yun nga, kumbaga sort of warriors kami ng against environment yung pagprotekta ng environment, yung pagsira ng kalikasan. So mga environmentalist sabi ng iba. Kaya yan, gusto ko lang itong mag-video para naman may konti tayong sasabing yun na yan, souvenir. So ito, pasadahan natin lang ng side ng Metro Manila. Yung nakita dito na makintab doon, I think dagat na yun ng Manila Bay. So mabidyoan lang natin. And yung cloud formation of course, dahil ngayon kainitan ng April, almost May na, kainitan at ang heat index ngayon, nakita ko sa Metro Manila, ilan ba yun? I think lumagpas ng 50. So para nakita ko sa mga news,
na binibigyan ng importansya yung mga workers na nasa initan. Kaya ayan, sobrang init ngayon. Pero last 2 days ago mula ng magkasunod na ulan, which is really good news. And ito parang nagbabadya ang ulan. However, hindi siya umulan kaya maaalinsangan. May mga clouds lang na cloud formations. Napakagandang tingnan natin eh. Yan. Doon sa side na yon, I think na videoan ko to nung minsan. Hindi ko nabanggit na meron nga pala diyang not sure kung nakikita sana, masilaw kasi, sorry. Hindi ko makita ang binibideo ko dahil sa pero baka nakuha na ko yung tower, talong tower. Hindi ko talaga maninag. I-enhance ko na lang para lang ko. Ayun, okay, kita ko na. Anytime soon mamatay itong camera ko dahil sa palobat na, but kuha ko ng konting souvenir. That's it. Ayun na. So I think may video ako na na-upload ko noon, pero ako na rin lang ito uli. At ayun, mukhang dun sa una mayroong nag-uusap. I don't know kung whatever that is, para may matinuturo ko na lang siguro ang camera ko mamaya. I don't know kung ang kwan dito, but ko na lang. So anyway, ayun na. So flash ng araw, kita ba? And then sa Metro Manila hindi yata gano'ng makita. And so baba na siguro ako para teka, si misis ko yata itong dito. Kala ko sino, misis ko yata, kasi parang may kulay orange na payong. So makamaba na lang. Kala ko kung sino, tuturo-turo doon. So kaya pala mo iniwan ako ni Zola. Ando na, ayun nga, kilala nga. So yun lang, kaya lang video ako ng konti para lang bira, kasi kami makaakyat dito medyo busy pa kami. Dahil pa talagang gawain. Kaya ngayon lang kami napaakyat. Sinamantala ko makapig-video ng konti. Okay? So hindi ko talaga makita itong ibang binibideo ko. So i-off ko na to at bye-bye. Ganda ng view dito. Overlooking na talaga. Punta kami doon sa source ng tubig. Kaya umakyat kami dito. Hindi ko i-video ng mahaba kasi may kumakanta doon sa sa baba eh. Kaya putulin ko na to. Pakita ko lang na mahaba-haba ang lalakarin para lang doon sa sa source ng tubig na kinakukuha namin. And lagi lang natatabunan pag for some reason tatabunan siya. Kaya punta namin para next time kami naman ang gagawa. Nagawa na nung pumunta kami, nagawa na, kaya lang yun, di pa namin alam, kaya pupunta namin ngayon. Okay, putuloy ko na to. Thank you. Ito lahat. Ito na mo nagbabawas na. Ito yung mga rescue sa Ito isa. Kuhanan ko ng video ito kasi ito sapa ito na tinabunan. Sapa itong tinabunan. Parang ayun Binigay na. Ayan Ito dito nagbawas ng lupa ito. Kaya ito isa sa mga dahilan kung bakit umaagos ng ng putik ng pagtagulan. May mga video kami last rainy season, mga August yata, yun August. July, August, September, lagi-lagi malakas yung ulan. Laging putik yung tubig doon sa baba at ang bilis lang ng baha. Isa sa mga dahilan. Ayan, nakita na namin na may mga culvert naman na naka-ready na. So ibig sabihin kasi na huling dumating ang culvert, I don't know kung pan-display lang.
Pero dapat sana ito nilagyan ng culvert sa baba bago nilagyan ng ano, ng lupa. Yun sana dapat ang tama, no, na proseso. Unfortunately, ito nilagyan ng kalsada na tinabunan yung sapa. Tinabunan yung creek. Pero kita naman na ano, hinuhukay na siya at mukhang bubutasan. Ayun ang kita na ano. So sana nga gawin na ano, butasan at lagyan ng ano, ng proper drainage para dumiretso yung tubig at hindi instant ang pagbaha. Hindi yung tulad nito na magkakaroon ng flash flood at mud flow. Ayan o. So, para talagang pangit tingnan, ano. So yan itong mga sinasabi namin na kinoconsider namin na mga environmentalist kami at kinakalan na makita ito, ma-realize ng lahat na kasama ito sa mga sinisira na ano, pagsira ng kalikasan. Alright, harap ko doon, ayun yung ano, yung overlooking. Doon kami galing kanina, which sige, pasadaan ko muna pala. Ayan, doon. Hindi na kasi kami babalik dyan, iikot na lang kami. Doon kami galing. Iikot na lang kami, kaya nakalimutan ko mag-video at ito na. Nakapag-video na nagkukwentuhan kami kanina. So, at medyo iningatan ko na rin lang at maubos na itong battery itong cellphone. Papunta kami doon sa ano, sa yun na nga, sa bukal na pinanggagaling ng tubig namin na ano, source ng tubig namin. Medyo malayo talaga siya. And ito yung bundok na dinidevelop nga, paikot. Very wide ang ano, no, ang ayokong mag-ano doon sa story, wala pa naman akong, hindi ko pa na-verify, you know. Marami mga ano dito, mga kwento na narinig kami, medyo talagang malupit ang ginawa dito sa ano, para ma-develop tong lugar na to. Pero pag dumating doon sa ano, sa puntong kinakailangan talagang maging aktibo talaga, tsaka namin mag ano ng mga detalye. Pero right now, tama na lang na kung may ano ko na detalye nakita ko, yun lang muna. So ayun makita mo dito, parang ang ganda ng ano, actually ng pagkakagawa. Parang it reminds me of New Zealand na sa mga bundok-bundok may mga ano, may mga ganitong ano, kalsada, no? Yan. Maganda tingnan actually kung yun ay proper ang pagkakagawa, you know. Pero kung nasisira lang talaga yung kalikasan, it's something na dapat mapatigil, ano. Yan. So ang akin muna dito ay makuhanan ng mga view and konting insert na ang opinion at aming personal views lang naman. Hindi pa talaga yun ang that's as far as we can tell. Unang-una, bago pa rin lang naman kami. Pero what you see is what you get. Kung ano na nakita namin dito ngayon na nasagap ko sa video, yun lang yun. May mga kwentuhan kami kanina na hindi ko muna isasama sa video at personal information lang naman muna yun na para sa amin. But when push comes to shove, kinakailangan talaga makapag-video ng maayos at ma-divulge kung ano mga dapat na ma-divulge, ano. Ayan, tingnan natin itong ano, itong pababa dito. Ang ganda na ng view dito na gubat style ng ilalim. Ayun. And ang gandang source ng tubig na yan dyan, sure yan. So iputol ko na muna para ano, ni-reserve ko lang yung ano, yung baterya. Kuha pa ako ng konti pang ano mamaya, konti pang video.
Alright. So nakikita ko na dito mga mga hoses, ayun no. Sa taas ng bundok, sorry at ako'y hinihingal. Sa taas ng bundok, makita niyo ang daming hose na nanggagaling dito na na source ng tubig doon sa baba ng sa Silangan San Mateo, sa ibang parts pa doon. Ayan. Imagine pag ito ay tinabunan at yung lahat ng tao na umaasa dito sa tubig dito ay di goodbye, no, good luck. Ayan, so kasama kami sa merong isa dito na spring na source ng tubig namin, kaya ito pupunta namin na medyo late na kamit na ayos na itong mga mabubuti namin kapitbahay. Pero makiat kami ng misis ko para namin na next time kami naman. Kaya akit kami dito. And as you can see here, tama-tama din talaga nakaakyat at makuha na ng video. Ito ang so-called dinidevelop dito na bundok na well, makita mo naman merong tinira na nasa gitna ng malaking puno ng kamansi. Yun na lang. And doon sa side na yun sa taas, mga buho doon na puro puro yan. Ayan. So ito pala, sapa daw pala ito. Diyan kami banda nag-ayos ng tubig, eh. Yan